Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa Mayo 26, 2025. Sa araw na ito ng Mayo 26, habang niyayakap mo ang init at katahimikan ng panahon, hayaan mong ang iyong matalas na intuisyon ang gumabay sa iyo, habang sinusuri mo ang lalim ng iyong damdamin. Sa gitna ng mga kaganapan na maaaring magbago ng mabilis at sunod-sunod, maaaring makaramdam ka ng halo-halong emosyon, pagkakatuwa, pananabik, at kaunting pagkalito. Ang biglaang pagbabago ay maaaring magdulot ng pagkabigla, ngunit ito rin ay nagbubukas ng mga pinto para sa panibagong pag-unawa at pagtanggap sa mga hindi inaasahan. Huminga ka ng malalim. Ibigay mo sa iyong sarili ang pahintulot na sandaling huminto, magnilay, at maramdaman ang mga emosyong lumilitaw. Sa bawat buntong hininga, parang nililinis mo ang loob mo ng takot, ng pangamba, at ng anumang hindi mo pa napoproseso. Ang takot ay isang damdaming hindi dapat iwasan kundi tanggapin. Kapag naramdaman mo ang kaba o pagdadalawang isip sa ilang bahagi ng iyong buhay, lalo na sa mga desisyong kailangan mong gawin ngayon, huwag itong tingnan bilang sagabal kundi bilang paalala na mahalaga ang iyong pinipiling landas. Ipinapakita ng damdaming ito na may halaga ang ginagawa mo, kaya't ito ay nararapat lang na pag-isipan ng mas malalim. Ang paggawa ng desisyon mula sa takot ay kadalasang nagreresulta sa paglayo sa sarili. Ngunit kung gagamitin mo ito bilang inspirasyon upang suriin ang iyong tunay na nais, maaari itong maging daan patungo sa paglaya at kalayaan. Bilang isang Cancer, likas sa iyo ang empasya. Isa kang individual na madaling makaramdam at makaunawa ng damdamin ng iba, at ito ang isa sa iyong pinakamalalakas na katangian. Ngayon, hinihikayat ka ng enerhiya ng araw na ito na ibahagi ang biyayang iyan sa iba. Maglaan ka ng oras upang gumawa ng kabutihan, maliit man o malaki. Ang pagtulong sa iba, lalo na sa mga layuning malapit sa puso mo, ay hindi lamang nagbibigay lakas sa kanila, kundi nagbibigay sigla rin sa iyong sariling espiritu. Ang pagmamalasakit ay hindi kailanman nasasayang, ito ay lumilikha ng alon ng positibong enerhiya na bumabalik sa iyo sa hindi mo inaakalang paraan. Sa tuwing ikaw ay magbabahagi ng iyong oras, lakas, o emosyon, pinapalakas mo rin ang koneksyon mo sa sangkatauhan. Ang araw na ito ay puno ng galaw at mga usapin, kung saan maraming ideya ang maaaring lumitaw at maraming ugnayan ang maaaring mabuo o muling masimulan. Maaring makipag-ugnayan ka sa mga taong hindi mo inaasahang makakasalamuha muli, mga kaibigang matagal nang hindi nakausap, o mga kamag-anak na tila nahulog sa tahimik na distansya. Ang mga pagkikita at pag-uusap na ito ay maaaring magdala ng kalinawan, kasiyahan, at muling pagbubuo ng mga matagal nang nabiting relasyon. Pakinggan ang bawat kwento, bawat salita, at bawat katahimikan. Nandoon ang mensahe, at nandoon ang koneksyon. Kaya't kahit sa gitna ng kaabalahan, manatili kang bukas ang puso. Hayaan mong ikaw ang maging tagapagdala ng liwanag sa bawat espasyo na iyong tinatahak. Habang nakikipag-ugnayan ka sa mundo, tandaan mong may lakas sa pagtanggap ng iyong mga kinatatakutan. Ang mga kinatatakutan mo ay hindi hadlang, kundi mga pintuan papunta sa mas malalim mong pagkakaunawa sa sarili. Kapag isinantabi mo ang takot at ginamit ito bilang inspirasyon upang kumilos sa positibong direksyon, nakikita mo ang sarili mong lumalago at nagiging mas totoo. Hindi mo kailangang maging perpekto upang umunlad, kailangan mo lamang maging bukas, matapat, at may malasakit. Ngayon ay perpektong pagkakataon upang linangin ang kasiyahan at hayaang mamukadkad ang pag-ibig sa lahat ng anyo nito. Maaari mong simulan ito sa pag-aalaga sa iyong sarili, magpahinga, magbasa ng aklat na matagal mo nang gustong simulan, magluto ng paborito mong pagkain, o maglakad-lakad sa paligid. Ang mga simpleng bagay na ito ay may kapangyarihang pasayahin ang iyong puso at buhayin ang iyong diwa. At kapag ikaw ay puno ng saya, mas madali mong naibabahagi ito sa iba. Ang kaligayahan ay isang anyo ng pag-ibig. Kapag ikaw ay masaya, pinapadali mo rin ang pagdaloy ng kabutihan sa paligid mo. Para sa iyong maswerteng kulay ngayong araw, ang mapayapang asul ay nagdadala ng katahimikan sa puso at malinaw na pananaw sa isipan. Ang maswerteng mga numero mo naman ay 3, 7, at 22.
Subukang isama ang mga numerong ito sa mga desisyon mo ngayong araw. Maaaring ito ang tamang oras para simulan ang plano na may kaugnayan sa petsang ito o numerong ito. Ang maswerteng gawain para sa iyo ay ang pagboluntaryo o pagbabahagi ng iyong oras para sa kabutihan ng iba. Kung ikaw ay may kakayahang tumulong, kahit sa maliit na paraan, gawin ito. Ang kabutihang iyan ay magbubunga hindi lamang sa kanila, kundi higit pa sa iyong sariling espiritu. Sa pagtatapos ng araw na ito, balikan mo ang bawat sandali. Anong mga bahagi ng iyong araw ang nagbigay sa iyo ng tuwa? Anong mga damdamin ang lumitaw na dapat mong bigyang pansin? Anong mga koneksyon ang mas pinatibay mo? Sa pamamagitan ng mga tanong na ito, mas naiintindihan mo ang sarili mong paglalakbay. Hindi kailangan ng mga grandiosong hakbang upang masabing lumalago ka. Minsan, ang simpleng pagngiti, pakikinig, o pagtulong ay sapat na upang ituring na tagumpay ang araw. Ang payo sa iyo ngayon ay ito, yakapin mo ang mga pagbabago at hayaan mong ang iyong kabutihan ang magsilbing liwanag sa iba. Ang kabutihan ay hindi kailanman maliit, ito ay palaging may puwersang makapagpabago. Manatili kang totoo sa iyong sarili at magtiwala sa daloy ng buhay. Sa bawat pagbabagong darating, tandaan mong hindi ka nag-iisa. Nandiyan ang iyong puso, ang iyong intuition, at ang iyong kakayahang magmahal, lahat ng iyan ay sapat upang gabayan ka. Naway maging makabuluhan, mapayapa, at masagana ang iyong araw. Yakapin mo ang lahat ng damdaming darating, at hayaan mong ang mga ito ay magbigay linaw sa iyong landas. Patuloy kang maging ilaw sa buhay ng iba, at huwag mong kalimutang mahalin din ang iyong sarili. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.